So, alam nyo, etong Plan C na sinasabi ni Senator Amy, mukhang ito ang talagang pangganon. Mukhang ito talaga yung kung hindi madadali sa paninisi ng flood control project itong si VP Sara Duterte, ito ngayon ang idadali. Kasi, ito alam natin nag-fail yung plan nila for impeachment. Although, they're still planning on it. Kaya nga nila ibinalik si Soto. Ay, nilagay si Soto bilang Senate President. Pero, siguro dahil nga sabi ni Lacson, manipis. Manipis yung dalawa lang ang bumaligtad or something like that. Na yung narinig ko na binanggit. 2 o 3 lang ang bumaligtad from the majority sa minority. Mapapalitan ng speaker, ang president, Senate President. Tapos titingnan nyo ito, pinaboboto nung isang page. Tingnan ninyo Papakita ko sa inyo yung naging botohan dito. Ito. Ayan ang naging botohan. 93,000 na nagsasabing gusto na nila si Cayetano. Dati-rati ayaw nila Ayoko naman sabihin yung I told you so. Ano ba yung yung may gusto lang kay Soto? Chichi. Hindi ho yung pangalawa, ewan ko nga bakit meron pa yung pangalawa yung lang, 4,000 lang. Kay Cayetano, 93,000. Sa makatuwid, may nakabimbing pa ring kaso si Remulla sa Office of the Ombudsman. Anumang ombudsman clearance na nagsasabing kabaligtaran nito ay malinaw na hindi totoo at ang sino mang maglabas ng ganong clearance ay kasabwat sa panlilinlang na ito. Naku po. Nung nagagalit ang taong bayan, nako, mukhang magkakaroon na talaga ng isang matinding people power. Yan po ang balita ngayon sa social media at sa mga balita sa mga news. Talagang iba't ibang kulay na po ang nagsasama-sama upang magprotesta laban dito sa mga magnanakaw sa ating bayan. Naku po, matindi ho yan. Alam nyo kasi, ladies and gentlemen, medyo hindi na nakakatiis Mamaya pag-uusapan natin yan dahil isa ho yan sa topic natin ngayon. Ano ba ang dapat nating gawin? Paano ho ba? Kasi yung iba, sabi nga nung iba, marami sa Pilipinas, keyboard warrior lang. Marami yung grabe sa social media, pero sa totoo lang, wala naman pagdating sa tunay na tapang, wala. Pero pag-usapan natin yan, wag nyo kagad dinuhusgahan, kayo naman masyado naman kayo. Malay nyo, di ba? Tulad nga ng mga darating pa mga araw, talagang sunod-sunod ang protesta. Ngayon pa lang nagsimula na, bukas meron din dyan sa EDSA Shrine. Naku po, patay tayo dyan. At yan po yung sinusuportahan din. Hindi ho organizer, linawin natin, hindi daw organizer ang maisog dyan, pero sinusuportahan po ng maisog. So ibig sabihin, dyan tayo susuporta. Ang isang mapayapang pagtitipon upang kalampagin ang ating gobyerno dahil tila pinagtatakpan na ho nila ang mastermind. Naku po. Gago! Alam mo, lagi nyo lang tatandaan ito, Pag ang sa protesta ay mukha lang ng mga Duterte ang naandoon, yan po ay isang political arm lamang, walang iba kung hindi ng kamera. Gago! Tandaan niyo yan Kailangan, kasi tandaan ninyo kasi nakikita ko ngayon, dun sa mga ulol na mga makakaliwang grupo, diyan sa mga komunista na yan, ang nandun lang na muka, si Diskaya, si Villanueva, si Estrada, ang mga Duterte. Sandali, hindi yan ang nabanggit Ang nagbanggit lang dyan, yung sinungaling na si Bryce Pero ang talagang nabanggit nung una, ay itong mga congressman at saka si Zaldico at saka si Romualdez. Bakit hindi yun? Ang ilagay nyo mga picture-picture dyan. At napapaghaltaan tuloy na napag-utusan lang kayo ng kamera na, ito huwag nyo kakalimutan, meron kayong budget. Binigyan kayo ng project. Binigyan kayo ng pondo.
Hindi, sa totoo lang, etong mga putang inang mga makakaliwang grupo na ito, ha? Makinig kayo na mabuti sa akin. Makinig kayo mabuti. Kung talagang kayo ay makabayan, sige nga, ipakita nyo muna. Maging transparent nga kayo. Ipakita nyo muna magkano ang natanggap ninyong project o allotment o budget na ibinigay sa inyo nitong mga nakaraang taon. Sige nga, kung talagang kayo ay isang makabayan. Hindi kasi, ladies and gentlemen, halatang halata eh. Halatang halata po yung yung kanila pong political color. Halatang itong mga makakaliwa ay tuta ng Kamara o tuta ng Romualdez o ni Marcos. Yan ang mantakin mo sa tagal-tagal na nagpoprotesta sila, sa taon, dekada na ho sila nagpoprotesta, lahat ng pinoprotesta nila ay yung sitting president. Ngayon lang sila hindi nagprotesta sa ganun. Diyan pa lang, napaka-obvious na. Diba? Pero mamaya pag-uusapan pa natin yan. Pero ang matindi dito, pag-usapan muna natin itong, diba, alam nyo yung plano ni na sinasabi ni Senator Amy, yung Plan C, 'di ba? Yung Plan C, ano 'yon? Kasi yung Plan A yung yung Plan A yung PI, yung People's Initiative. Yung Plan B daw ay yung impeachment, hindi rin natuloy. At yung Plan C ay hindi umano daw ilalagay si Remulla bilang isang ombudsman, tapos kakasuhan ng plunder si VP Sara Duterte at syempre hahatulan na guilty para hindi na makatakbo. Yun daw yung Plan C. Nag-warning na siya. Kaya nga sinabihan niya yung doon sa ombudsman na parang wag ka sana magpa-impluwensya o magpa-pressure kasi alam ko na pinipressure ka. At ngayon, ladies and gentlemen, lumabas po yung desisyon. Ayan. Ngunit, mamaya pag-usapan natin. Yan desisyon na yan, ano ang sinasabi dyan? Diyan sa desisyon na yan, sinasabi, parang na-dismiss na daw. Okay? Na-dismiss na daw yung kaso ni Remulla. So, sa madaling salita dito, nakalagay, Ombudsman dismiss cases against DOJ Secretary Remulla. Dismiss na daw. Okay? The Office of the Ombudsman clears. Ibig sabihin, klaro na siya. Pwede na siyang maging parang pagpipilian sa ombudsman. Kasi yan ang requirement Kailangan wala kang kaso. Kailangan clear ka sa ombudsman na wala kang kaso. So dito, the Office of the Ombudsman clears DOJ Secretary of Criminal and Administrative charges linked to the arrest and handover of former President Rodrigo Roa Duterte. So, ladies and gentlemen, dito pa lang, makikita mo na yung bias. Makikita mo na kaagad na nilulutong Macau na nila itong issue na ito. Bakit? Kasi sabi nga po ni Senator Amy, ayan ang pahayag ni Senator Amy. Sabi niya dito, basahin natin. May kaso pa rin si Secretary Boying Remulla dahil nag-file ako ng motion for reconsideration which is in all trial, in all proceedings, meron talagang MR. Pag kunwari nag-decide ang court, sinabing ganito, pwede kang magpa-MR. Motion for reconsideration of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban kay Secretary Boying Remulla at iba pa. Ayon sa rules of the Office of the Ombudsman, maaaring magsampa ng motion para sa reconsideration sa loob ng 5 araw. Agad-agad na nagsampa si Senator Amy. Inihain ko ang aking motion sa mismong araw na inilabas ang desisyon. Malinaw na naisampa ito ng nasa tamang
oras. Ibig sabihin, paglabas ng desisyon, nagsampa kagad ng MR. Sa makatuwid, may nakabimbing pa ring kaso si Remulla sa Office of the Ombudsman. Anumang ombudsman clearance na nagsasabing kabaligtaran nito ay malinaw na hindi totoo at ang sino mang maglabas ng ganong clearance ay kasabwat sa panlilinlang na ito. Naku po. Para bagang sinasabi ni Senator Amy, since may MR and pasok yung aking pagfa-file ng MR within the 5 days, hindi pa ho clear si Remulla. So hindi dapat sabihin ng ombudsman na clear na siya. Kasi dito, sinabi na clear na po si Remulla. Di ba? Kasi pag sinabi mong clear, candidate na po siya for ombudsman. Ay nako, ladies and gentlemen. Sabi nga, sino mang maglabas ng ganong clearance ay kasabwat ng panlilinlang na ito. Gago! So dyan, ladies and gentlemen, mukhang merong ghost hand Gago! na gumagalaw sa loob ng ombudsman na tila mukhang ang papunta nito ay talagang gawin ng ombudsman si Remulla. Mga kababayan, kayo po ba ay papayag sa ganito? Ito ay lantarang pangbabastos na. Hindi ko sinabing wag sila mag-declare nitong papel kasi karapatan nila yan di ba? Na mag-decide. But until there is a motion for reconsideration, you cannot say it's clear. That clear will indicate a go signal na candidate, pwede nang maging kandidato si Remulla bilang ombudsman. So you are, sabi nga nililinlang mo. You are misleading the panel na magdi-decide. Kasi para mo sinasabi, libre na, okay na si Remulla. Hindi tama yun, ladies and gentlemen. Mali po yun. Alam nyo, matindi ho talaga ito pangyayari na ito, di ba? Kung maalala ninyo, kinuwento ko kahapon yung plano ng demonyo. Linawin ko po, wala po akong tinutukoy na tao. Doon sa demonyo. Ang sinasabi ko po doon, may plano ang demonyo at syempre may sumusunod sa demonyo. Gago! Hindi kasi tandaan ninyo, di ba, lagi nating naririnig. Kasi ito walang biro ito. Lagi nating naririnig yung John 10:10. Alam niyo yung John 10:10? I came so that you might have life and have it abundantly. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Yan. John 10:10. May plano daw ang ating Diyos sa atin ng mabuti, magandang buhay. Yeah? Pero wag nating kakalimutan ng John 10:11. Kasama yun nasusulat din yun Ang plano daw ng magnanakaw, the thief comes to destroy, kill. The thief comes to kill. Dali para mas tama tayo. Mamaya mamali tayo John 10:11. Ayan. Alam mo naman ako Naku po. Wait. Mali pala, Sorry. John, wait lang. Mali ako ng Sorry naman. Ayan. Linawin natin, Kasi, ayan, basahin natin, Uy, bakit ganun? Hindi, alam mo, importante po kasi ito. Kasi nga, ayan. Laging kino-quote to, pero nakakalimutan yung kasunod. Yeah? John 10:10 pala. Yon. Sabi dun sa John 10:10 that the thief comes only to kill, to steal and kill and destroy. Laging kino-quote pala, yung I have come that they might have life and have it to the full.
Yun yung sabi ng Panginoong Hesus. Pero nakalimutan yung first sentence, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Anong ibig ko sabihin? Alam mo, ang demonyo may plano din. Kung may plano ang Diyos sa'yo na maganda, may plano rin ang demonyo sa'yo. May plano ang demonyo sa bayan natin. Wasakin ng todo-todo. Papasukin tayo sa isang korap na bansa at magnanakaw ng mga politiko. At yung plano na yan, ladies and gentlemen, sa tingin ko talagang tanggalin sa posisyon si VP Sara Duterte. Alam naman po natin na ang linis-linis ng mga Duterte pagdating sa ganyan. So, plano nila, di ba? Since napahamak sila doon sa flood control project, sinisi nila. Sinabi ni Marcos, hindi ako yan, sisinang iba. Nung tumatama na kay Romualdez at saka kay Zaldico, kailangan na silang gumawa ng plano. Isisi sa ibang tao ang mga Duterte at yung mga senador na kakampi niya. Yun yung plano. Okay? Yun yung demonyong plano. Ngayon, ladies and gentlemen, kung sakasakaling hindi magtagumpay yun, kasi talagang yung mga tao, kahit anong sisi mo sa mga Duterte, nasusuplak sila. Diba? Sinisisi nila si Pulong. Ladies and gentlemen, the problem is not the project. The problem is the ghost project. Ang problema sa Davao, kitang-kita nila yung proyekto. Sumusuplak sa mga mukha nila yung proyekto. Ibig sabihin, kahit sabihin mong, oo, may allotment dyan sa distrito ni Pulong. Ang tanong, meron bang proyekto umusbong? Meron eh. So, bumubuelta lang sa kanila yung kanilang paratang sa mga Duterte. Ganon lagi ang nangyayari. So, alam nyo, etong Plan C na sinasabi ni Senator Amy, mukhang ito ang talagang pangganon. Mukhang ito talaga yung kung hindi madadali sa paninisi ng flood control project itong si VP Sara Duterte, ito ngayon ang idadali. Kasi, alam natin nag-fail yung plan nila for impeachment. Although, they're still planning on it. Kaya nga nila ibinalik si Soto. Nilagay si Soto bilang Senate President. Pero, siguro dahil nga sabi ni Lacson, manipis. Manipis yung, dalawa lang ang bumaligtad or something like that. Na yung narinig ko na binanggit, 2 o 3 lang ang bumaligtad from the majority sa minority, mapapalitan ng speaker, ang president, Senate President. So, ibig sabihin, may chance na hindi pa rin matuloy impeachment. So, their best chance is controlling the ombudsman. Paano nila magagawa yun? Maglalagay sila ng bata nila na alanganin. Alam naman po natin si Secretary Remulla, ang mga desisyon niyan, alanganin. So, anong ibig ko lang sabihin? Mukha talagang yung pinaplano ni Senator Amy na sinasabi niyang plano na Plan C, mukhang matutupad dahil dito sa kalalabas na balita na ito. Ayan, naku po. Ang lupit. Pero ladies and gentlemen, lagi ko sinasabi sa inyo yung sa ating constitution that we are a democratic country and the power emanates from the people. Alam nyo, marami na ngayon talaga ang nananawagan. Napaka-importante yan. Lumabas tayo, mapayapa. Ipakita lang natin, ladies and gentlemen, hindi naman natin kailangan magmura doon, hindi naman natin kailangan manunog, mag-vandal. Let's just show, 'di ba? Ipakita natin, walang kulay. Ako pupunta ako diyan pero nakamaskara. Hindi, totoo. Kasi ayoko magkaroon ng kulay. Ayoko magkaroon ng political color na I'm just there to campaign for the Duterte. Hindi, pupunta po ako diyan in a very silent way. Magpapakita po ako ng bilang isang Pilipino lang, hindi ho dahil isang vlogger o whatsoever. Magpapakita ako, nakamaskara po ako dyan.
Nakabili na po ako ng Manny Pacquiao na mask. Hindi, biro lang po ha. Totoo po. O, antayin nyo ako dyan. Okay. Attorney Vic, itong inyong grupo ay magtutungo rin sa ang lugar at sa anong petsa at kanino kayo makikipagsanib puwersa? Patang usapan din, Henry, ang naging pasya ng Executive Council hanggang kagabi ay hayaan natin ang ating panawagan sa lahat ng Pilipino na gustong makibahagi sa payapa at lawful protest na magaganap sa bukas. Sunod-sunod ito, Henry, marami ito. Pero hindi kami sadyang magpapakita roon dala ang bandera ng hakbang ng maisog. Bakit? Para respetuhin natin yung talagang nananaig na sentimiento ng mga Pilipino na galit na sa korupsyon. Yan. Ayaw na ng politika. Santabi natin ang politika. Ulitin ko walang kulay-kulay. Walang kulay-kulay to ha, pero hindi kasali yung mga NPA. Hindi, linawin lang natin ha. Kasi yung mga NPA, kriminal yun eh. At saka yung mga bata nila. Yung mga tauhan nila. Kasi may tauhan talaga sila eh. Hindi dapat kasama yun. Doon tayo sa tunay na mamamayan. Kaya nga, wag natin hayaan na i-hijack ng mga makakaliwa ito. Yung mga NPA, wag natin hayaan. Dapat tayo mismong mamamayan. Yung tunay na mamamayan. Na we are not really... Kasi ito mga NPA, alam naman natin ang gusto mangyari niyan. Sakupin ng Pilipinas. Huwag tayo doon. Dapat tayong mga mamamayan, tayo talaga yung mag-ingay. At nagmamasid ang pamamayang Pilipino. Kung sinong politiko or political group ang magsasamantala at gagawing kanilang platform ang mga magaganap na political rallies sa mga darating na araw. Because, Henry at Karen, itong korupsyon, hindi lang ito political issue ha. Ito yung social, economic, even moral issue na ito. Kanya ito wala nang kinikilala ito. Sama-sama tayo rito. Kasama ka Henry, kasama ka rin, kasama ako, kasama tayo rin. So, Attorney Vic Rodriguez, sir, nabanggit po kanina sa mga interviews na si NCR PO ay on heightened alert. Marami pong mga inaasahan din po sila ng mga pagprotesta, mga kilos protesta. So, with this in mind, how will you also ensure na magiging well-organized? Nabanggit nyo nga po, peaceful, tahimik po, lawful. Yan po yung mga nabanggit nyo rin po. Ang magiging protesta po magiging kilos protesta po natin, hindi po tayo lalampas, hindi po tayo aabot sa meron pong masasaktan, may mga masisira po na mga properties. Kasi alam naman po natin, social media, nakikita natin, na monitor natin, marami pong mga kilos protesta sa iba't ibang parte na po ng mundo due to corruption and due to civil unrest na rin po dahil sa pagpapatakbo po ng kanilang mga gobyerno at yung kanila pong mga issues, internal issues. So nakikita po yan ng mga kabataan, nakikita po yan ng mga kababayan po natin. How do we ensure naman dito po sa atin, lalo na po yung inyong mga kasamaan sa maisog po, ay they will follow the rules and they will also respect the law when it comes to ito nga po, mga kilos protesta. Attorney. Ang hakbang ng maisog, we have always been an advocate for respect for the rule of law. Ang aming panawagan palagi ay respetuhin, protektahan at kilalanin ang ating saligang batas. So wala kayong magiging problema sa mga kabahagi ng hakbang ng maisog. In fact, let me just take this opportunity since nabanggit mo ang ating pambansang kapulisan. Ako po ay nangungusap at nakikiusap sa ating mga kasundaluhan, yung mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ganon din po ang mga miyembro ng PNP. Kayo po ang aming tinatakbuhan sapagkat naniniwala kami na nanumpa kayo sa katungkulan na ipagtatanggol ang ating bansa at ang interes ng mamamayang Pilipino. Huwag po sana ninyong hahayaan na magamit kayo at pigilan ang anumang lawful at peaceful na kilos protesta na magaganap. Hayaan po niyong magpahayag ang mamamayang Pilipino ng kanilang karapatan na mayroon pong garansya, nakaukit at nakasulat sa ating saligang batas. Huwag po kayong magpapagamit. At sana let us respect the rule of law. Let us respect yung mga Bill of Rights ng bawat Pilipino. Kayo po ay nanumpa na paglilingkuran ninyo.
hindi po ang mga tiwaling politiko, kundi ang mamamayang Pilipino. Alright. Attorney Vic, So linawin natin yun, ha? Huwag sana kayo magpagamit kayong uniform personnel. Alam mo, eto, marami yung nanonood sa ating mga pulis, tsaka mga sundalo. Again, it's lawful order. Follow it. That is your job. Pero pag meron ng unlawful order sa inyo, ilagay nyo lang sa isip nyo na kailangan natin ng mga bagong bayani. May mga pumapalag na ho sa kamera. Kita nyo naman, kahit yung isang parang medyo niloloko nga nila na parang may tama, pero at least pumalag. Diba? At least pumalag kay Speaker Romualdez. Marami na ho unti-unting bumabangon at lumalaban. Ibig sabihin, naninindigan. Kung ito mga to, kaya nilang lumaban at manindigan. Sana tayo rin, pag panahon, na utusan na kayo ng hindi tama. Diba? Lawful order, follow it. Let's maintain peace. Pero kung uutusan kayo para lang pahirapan o para lang talagang anuhin ng mga ralista, sana po wag ho kayong pumayag. right now, what exactly is your position within Maisog, and what is exactly your announcement dito po sa mga nangyayaring ito, lalo na yung pagpapahayag ng damdamin ng ating mga kababayan? Ano ang talagang inyong nais ipanawagan sa kanila? Ang ating panawagan sa ating mamamayang Pilipino, panahon na tayo ay manindigan. Ipahayag natin ang ating mga saloobin at prinsipyo ng payapa at naayon sa rule of law. Paulit-ulit tayong rule of law, paulit-ulit tayo ng ating saligang batas sapagkat we never espouse any violent form of protest. Tayo ay para sa peaceful and lawful protest. Nananawagan tayo na ating sama-samang pagsikapan na tuldukan na ang garapalan, lantaran at talamak na korupsyon at kurakutan sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, sa buwatan ng Martin Romualdez, Saldico at marami pang mga gahamang sa pera na kanilang ginagawang kasangkapan at ginagamit na kasangkapan upang patuloy na gahasain ang pera nating mga Pilipino. Trilyon-trilyon na, Henry, ang inuubos. Kayo dyan sa inyong istasyon, hindi nyo pa nahihipo yung inyong sahod. Tuwing kinsenas at katapusan, bawas na yung inyong buwis. Napakasakit, hindi ba? Nagtatrabaho tayo pare-pareho ng marangal, ninanakaw lang ang pera ng mga Pilipino. Yun. Panahon na iparinig natin sa pamahalaan, itigil na ninyo yang walang kapararakang pagnanakaw sa pera ng Pilipino. Okay. Nananawagan kami sa lahat. Please help save our country, help save the Filipino, help save the Philippines. All right. So come Saturday or even tomorrow, Bukas, ay may mga tao na hong lalabas at kasi EDSA Shrine ho ang lumulutang na venue ng iba't ibang common protest na ito. So ibig sabihin ito, are we possibly partner, yung people power ba posible naman namang mangyari? Pang ilan na bang people power EDSA ito? Kung sa wag nating mamaliitin ang kapangyarihan ito Pero posibleng pang ilan na ba ito? At pahantong ba talaga ho ito sa people power sa tingin ninyo, Atty. Vic? Basta titingnan mo lang, Henry, yung kaganapan sa labas ng ating bansa. In the past few days, in 3 consecutive, nag-collapse yung gobyerno ng Japan, ng Nepal at ng France. Nagbitiw yung kanilang mga gobyerno at dahil ito, bumigay sila sa pressure nung nag-posisyon na ang mamamayan nila na ayaw na sa korupsyon. Hirap na hirap ng Pilipino. At tama na itong mga lukuhan na paulit-ulit na lang may investigation pero yung dapat managot, hindi nananagot. This is far bigger than the Janet Napoles scam. Kung dati ay we're all aghasted, Henry, by the 10 billion peso amount nung panahon nung PDAF scam na yan, ang primary bidder yan ay si Binibining Janet Napoles. This is 100 times or probably 300 times bigger than the 10 billion PDAF scam. So dapat tayong magsama-sama, ulitin ko,
para sa ating mga kabataan at darating pangsaling lahi. Magtulong-tulong po tayo. Help save our country while there is still time. Help save our fellow Filipinos, lubog na sa kahirapan, lubog pa sa baha. Help save the Philippines. And Attorney, I would just like to also ask for your opinion din, and opinion din po ng inyong grupo, ang Maisog po, regarding po yung mga ongoing hearings po ng ating mga mambabatas regarding the ghost flood control projects, yung mga humarap na po na mga district engineers po, yung mga statements nila. Ano pong assessment nyo dito? Sa inyo po bang palagay, meron pong kahihinatnan ito? Meron po bang makukulong? Meron po bang mananagot? Ano po din ang inyong mga suggestions patungkol po dito? Yung suggestion ko, alam mo, hindi suggestion ng matalino. Common sense lang ito, Karen. Yung sinasabi ng mamamayang Pilipino, ibalik ninyo si dating kalihim Manny Bonoan. Ipatawag ninyo yung dating Undersecretary Robert Bernardo. Ipatawag ninyo yung lumalabas sa pangalan na Pahati Construction at isagutin lamang ng Senado. Just give us one good reason, ang mamamayang Pilipino. Give us one good reason kung bakit kinakailangan palitan ang chairman ng Blue Ribbon Committee kung talagang totoong investigasyon at pananagutan ang gusto nating gawin. Just one good reason. Sapagkat pangatlong hearing pa lamang, nasa tamang direksyon naman at mistulang natutumbok na yung ulo ng pugita, biglang ang pinutol na ulo, yung ulo ng chairman ng Blue Ribbon. Just give us one good reason. Kaya nga tayo ay nanghihikayat sa lahat ng... Yun na nga ho, ladies and gentlemen. Napaka-importanting maunawaan natin ito. Ang pinugutan talaga, alam mo, sabi ni Marcoleta, napanood ko kanina lang, at sabi ni Marcoleta ay siya naman talaga ang target. It's nadamay lang si Chis Escudero. Yung mga akusasyon kay Chis, kay Estrada, yung akusasyon dito kay Villanueva, sa tingin ko, ito ladies and gentlemen. Hindi ko kinakampihan si Estrada at saka si Villanueva. Pero pareho yung cases nila dismiss. Yung dati nilang cases. When you say dismiss, ibig sabihin nun, wala. Ibig sabihin, hindi yung sila guilty. But again, because they are, quote-unquote, nasira na in the eyes of the public, mas madali na silang gawa ng propaganda. So, ano ibig sabihin nun? Silang parehong nakadikit kay Chis Escudero. But the main target is really Marcoleta. Kasi nga, kailangan matanggal ni Marcoleta sa Blue Ribbon para talaga hindi mabuking yung the name that cannot be mentioned. Ang problema, hinayaan ni Marcoleta yun na talagang ayan na, dire-diretso na. So, naghabol sila ngayon. Kaya pinalitan po si Chis Escudero. Kaya damay-damay na. But the real target is Marcoleta. Alam mo, ngayon nga, ladies and gentlemen, sa social media, nagulat ako kasi dati, nagagalit yung iba sa akin pag sinasabi kong si Cayetano. Di ba? Totoo. Maraming nagagalit sa akin nun . O sasabihin nila, lalong-lalo na yung propaganda nung luka-luka. Naalala nyo? May propaganda yung luka-luka dati na tungkol kay Cayetano . O, di ba? Tapos ngayon, nananawagan ng mga iba't ibang page na palitan na si Soto at si Cayetano ang ipalit. As a matter of fact, papakita ko sa inyo ito . Kasi eto, ako hindi ko pa nga sinasabi. Wala pa akong post tungkol dyan . Nagulat lang ako kasi nakita ko sa mga iba't ibang post at ibang vlogger, etong ganito, yan. Gusto nilang papalitan talaga si Cayetano, si Soto kay Cayetano, di ba? Bakit gusto nila si Cayetano? Kasi nga, si Cayetano, yes, he could be a Duterte secretary before and he belongs to the minority, pero pag tumingin po siya, very objective. Tapos titingnan nyo ito, pinaboboto nung isang page. Tingnan ninyo Papakita ko sa inyo yung naging botohan dito. Ito.
Ayan ang naging botohan. 93,000 na nagsasabing gusto na nila si Cayetano. Dati-rati ayaw nila eh. Ayoko naman sabihin yung I told you so. Oh, ano ba yung yung may gusto lang kay Soto? Chichi. Hindi ho yung pangalawa, ewan ko nga bakit meron pa yung pangalawa eh. Yung lang, 4,000 lang. Kay Cayetano, 93,000. Ganyan no ang nangyayari, pero hindi ko maintindihan. Bakit ang mga politiko natin ngayon nagbubulag-bulagan na sa katotohanan? Ang mga politiko natin ngayon talagang wala na, parang hindi na nakikinig sa mamamayan. Iyan ang katotohanan. Ang sa kanila, yung interes maprotektahan. Yung kanilang Panginoon, yung pangalang hindi pwedeng banggitin, ay dapat nang maprotektahan. Hindi, alam nyo kung bakit? Sabi ko nga sa inyo eh. Yun na yung, di ba yung kinikwento ko sa inyo, yung general? Yun na yung general eh. Pag yun nadali, yung hari, delicates. Huling defense na yung general. Yung sino yung general? Yung pangalang hindi pwedeng banggitin. At sino ang tatamaan? Yung hari. Kasi again, eto bakit ba pinupunto natin na si Marcos pa rin ito? Ladies and gentlemen, hindi niya nakikita na ang may kasalanan etong pinsan niya. Sabi ko nga dalawa lang eh. Tanga siya o kakuntsaba siya. Ano sa tingin niyo dun? Which is which? Tanga ba siya o kakuntsaba siya dito sa sindikato ng korupsyon sa Pilipinas? Sige, kayo nga sumagot. Number 1, tanga lang siya. Number 2, kakuntsaba siya. Number 3, all of the above. Di ba? Gago! Pwede ba? Pwede ba? Lahat ng manunood dito, magkomento naman dyan. Sige na. Kahit nanonood kayo sa telebisyon, kasi marami daw dito na nanonood sa kanilang telebisyon. No, marami lumalapit sa akin nagsasabi, ang liit mo pala, Banat Bay. Kasi ang laki mo sa TV. Natural, ang laki ng TV ninyo eh. Siyempre malaki ako dyan. Liitan nyo yung TV nyo, liliit din ako. Biro lang. Sa mga nanonood sa TV dyan, hello! Binabati ko yung yung may lumapit sa akin kahapon, yung pangalan niya, si ata yun. Habang kumakain ako, may lumapit sa akin. Yung isang, doon, supporter, sabi niya, si Judy ba yun? Supporter mo ako, shout out mo naman ako. Shout out! Next time, sisigawan talaga. Pag nakita kita, sisigawan kita sa tenga. Biro lang. Diba? Ito. Maganda itong panawagan ng isang alanganin. Hindi, kasi tama. Sabi ko naman sa inyo, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Maganda yung panawagan nitong isang to eh. Kung matatanda ninyo, nung nakarang linggo, hiniling ni Congressman Chel Diokno na mag-full disclosure muna ang lahat po ng miyembro ng House Special Oversight Committee na kung tawagin ngayon ay Infracom. Ang sabi kasi ni Diokno, mahirap naman na imbestigahan ng Infracom ang mga anomalya sa mga flood control projects kung mga miyembro mismo nito ay merong conflict of interest. Ang dami kasing ulat na may mga congressman na may koneksyon, direct or indirect, sa mga kontratista. At ang iba pang araw sa kanila, mismong nasa negosyo ng pangongontrata sa mga proyekto. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, may 67 na congressmen noong 2022 na kontratista rin sa kanilang sariling mga distrito. Sa kabuuan po, meron po tayong 317 congressmen. So, bale 21% po yan ng Kongreso. Ibig pong sabihin, higit isa sa bawat 5 congressmen, mga kontratista raw ayon sa impormasyon ni Lacson. Ngayon, balik tayo dun sa mosyon ni Congressman Chel Diokno. Lahat ng miyembro ng Infracom dapat nang mag-disclose ng conflict of interest kung may kinalaman sila sa pangongontrata ng mga proyekto ng gobyerno.
Inapprove kasi ng Infracom ang motion at binigyan ng 5 araw silang lahat para mag-full disclosure. At iniintay pa natin ang kabuuang resulta niyan. Pero kung pagbabanggain mo po ang sinaliksik ng PCIJ at ang mismong lista ng mga miyembro ng Infracom sa Congress website, ngayon pa lamang, meron na po mga pangalan na medyo obvious. Halimbawa, ang House Infracom, binubuo po ng 3 House Committees, ang Public Accounts, Good Governance at ang House Public Works Committee. Ang House Public Works Committee naman, meron pong 20 Vice Chairman. At ito po, 5 sa 20 Vice Chairman na yan, lumalabas na may koneksyon sa mga kontratista. Sino po sila? Si Vice Chairman Ferdinand Beltran, manager din ng Third Star Builders. Ang pamilya ni Vice Chairman Munir Arbizon, konektado naman sa Nirain Construction. Si Vice Chairman Carlos Loria, presidente po ng Macapa Construction. Pamilya ni Vice Chairperson Augustina Pancho, may-ari ng CM Pancho. Ang pamilya naman ni Vice Chairperson Alisa Gonzales, may-ari ng AD Gonzales Construction. Ito pa lang po ay mga Vice Chairman ng isang subcommittee ng Infracom. Hindi pa natin nasisilip yung ibang opisyal ng ibang subcommittees at ang kanilang mga miyembro. Ang tanong ngayon, una, ano kaya ang kanilang Nakikita ninyo, ladies and gentlemen, di ba mga kontraktor? Tapos isisisi nyo sa Senate, mga putang ina nyo. Sasabihin ninyo, malinis kayo? Di ba isang malaking katarantaduhan yan? sa kanilang disclosure sa Infracom? At pangalawa, kung sila ba ay mag-i-inhibit sa anumang investigasyon na gagawin ng kanilang komite. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Yan yung sinasabi natin eh. Napaka-obvious eh. Ngayon, bayani pa sa kanila si Bryce. Napaka-obvious. Kasi si Bryce walang binanggit na congressman. Tangina sa dami ng kontraktor, ano to, gaguhan? Alam mo, pinakagago talaga kayong kamara eh. Dahil sa inyo talaga magagalit ang taong bayan. Magagalit talaga ang taong bayan dahil sa inyo eh. Tinatarantado ninyo eh. Harap-harapan eh. Ultimo ngang mga congressman ninyo naggagalit na sa kapwa ninyo congressman eh. Nagagalit na sa leadership nyo, tas ngayon gagaguhin nyo. Diba? Sa Senado, sinubukan nyo pang kontrolin. Oh, sino ba nagsabi? Si Soto mismo nagsabi, ano? Diba? Nag-intervene si Martin Romualdez para hindi dalhin sa Senado. Dalhin na lang sa Krame o kaya ito. Ngayon, nandito ngayon sa Pasay City Jail para mas malapit sa kasino. Sa bagay, pwedeng, di ba, uso naman dati, nababali tayo lumalabas. Ewan ko, hindi ko naman siya nasabi lumabas siya. Yan yung nakakainis eh. Yung, alam mo yon yung niloloko ka na ng jowa mo, ididikdik pa. Hindi, alam mo yung jowa mo, kunwari nagloloko yung jowa mo. Tapos sasabihin pa sa'yo, ikaw kasi. Kasalanan mo kasi ganito ka. Kaya nagkanap ako ng kapalit mo kasi ganito ka. Idinikdik pa sa'yo eh. Ikaw pa may kasalanan ngayon, siya na ngayon nangaliwa. Siya na ngayon may kabit. Yun eh, ang sinasabi nung isang opisyal na loko-loko, sabi niya, dapat daw least guilty. Pag sinabi mong least guilty, yung hindi pinaka-guilty. Hindi yun ang nasa batas. Ang nasa batas, kailangan hindi ikaw ang pinaka-guilty. So halimbawa, ang sabi nung Yusek, least guilty, nandito. Hindi ko alam kung sino nagsabi, basta from DOJ ata yun eh. Sabi dito, least guilty, ibig sabihin, kung ang guilty number 10, least guilty number 1. Di ba? Least, pinakahindi. Ang nasa batas, hindi ito. Ang nasa batas, basta wag kang number 10. Pwede kang 9, pwede kang 8, pwede kang 7. Yun ang sinasabi ni Marcoleta. Yan. Kasi si Bryce Hernandez, sunod-sunuran. Sa nais ng mga congressman na magbanggit ng senador.
Grabe, no? Meron tayong taga-DOJ na opisyal na ganyan ang pag-uunawa sa batas. Patay tayo dyan. Sarswela na talaga itong gobyerno natin. Buti talaga meron tayong mga Marcoleta sa gobyerno, no? O nga pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Naku po, patay tayo dyan. Oh, kaya nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Tinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. Sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun. Sabi niya mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Oo, yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling Mangailangan, manghiram din ang Senado. Oo. Kung ako lang hindi ako nangihiram. Oo. Sabi naman, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Oo. Yun po ang kanyang katwiran Ako pa yung chairman That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 2:15. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Yun pa yung palagi mo ka niya. Ako ang chairman Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? The committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo palawan. Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Pares lang yun naman. Gusto ko lang, maalis sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Yun. Ano mangyayari dito? Yung pala ang dahilan nun. Alam mo, grabe, no? Kasi, tangina, naglagay kayo ng Senate President. Hindi sila. Naglagay kayo ng Senate President na hindi abogado Achichi! Hindi, alam mo, dapat, ewan ko ba, tangina, bayan to. Nakakabuisit na Sige na, tanggap ko na okay lang ang senador na hindi abogado, okay lang. Sige, tanggap na natin yan. Pwede yan kasi may mga magagaling naman na senador na hindi abogado. Pero ba parang awa nyo naman yung Senate President, dapat man lang abogado at saka yung Speaker of the House? Di ba? Kasi pinuno ka ng gumagawa ng batas ng hindi abogado. Ikaw ang pinuno. Kita mo, ang ganda ng paliwanag ni Marcoleta na nakalagay daw sa kanilang rules. Na ang nagdi-decide yung chairman ng committee na yun na nagpa-contempt. So dapat tinanong siya. At that time, siya pa yun. Alas 2 nga. Nangyari yung desisyon. Di ba Actually, kung tatanungin mo nga, sa tingin ko, mas maaga pa. Nangyari na yun nung gabi na natapos yung pagdinig ng kamara. So anong ibig ko lang sabihin? Yan ang problema pagka nawala tuloy yung respeto ko dito kay Soto. Pasensya na, Soto Dati gusto ko yung mga paninindigan mo. Ngayon, dahil sa kumpare na sira. Sabi nga nila, diba? Paano mo malalaman ang ginto ay tunay pag dumaan sa apoy? Meron nga silang kasabihan, ang pera, diba? It doesn't make you bad. Ano yun, Banat? It doesn't make you bad. Money will just show who you really are. Ano ibig sabihin?
Kunwari, wala kang pera ngayon. Nagkapera ka. Hindi ibig sabihin masama yun na magkapera ka. Hindi. Ipapakita lang nun kung anong talaga yung karakter mo. Power, money, it will only show kung anong klase kang tao. Pag dumating ang pagsubok, hindi niyan, alam mo yon, somewhere out there na kaya kong magbago ngayon, kaya kong maging tapat ngayon. Hindi. Ipapakita lang niya yung tunay na karakter mo. Kung sino ka talaga. Ngayong mga pagsubok na nangyayari, nakikita tuloy natin ang tunay na kulay nitong mga senador na to. Itong si Soto, bagsak. Kakahiya. Kaya alam mo, ladies and gentlemen, dapat talaga mapalitan na ho ito. Hindi, again, si Cayetano, objective eh. Hindi ako unang nanawagan dyan ha. Sa social media, lumalabas na yan, tumetrending ho yan. Bakit to? Again, kung pwede lang sana si Marcoleta lang din, kaya lang kasi siyempre baguhan siya eh. First timer. So, at saka mas maganda doon siya sa Blue Ribbon. Kasi hindi naman pwede ang Senate President. Hindi ko alam kung nasa rules nila yun ha. Pero awkward naman kung ang Senate President pa mismo ang nasa Blue Ribbon. So I think Blue Ribbon is good for Marcoleta. Pero sana, pagdating sa Senate President, sana si Cayetano. Sana yung objective. Kasi kung ang dahilan nila, si Chis Escudero ay sinasangkot nila somewhere. Kasi yun ang dahilan nila kuno eh. Yan ang pautot nila eh. Yeah? Pautot lang nila yan. Pero the real target is Marcoleta. Oh. Bakit nyo kailangan tanggalin si Marcoleta? Oh, sige. Bakit nyo kailangan maglagay ng isang Senate President na tuta ni Marcos o bata ni Marcos? Dapat maglagay kayo ng Senate President na independent. If you want to have an independent Senate, you should put an independent senator. Sino yun? Cayetano. Remember, maraming nagalit sa inyo noon. Bakit siya tumatakbong independent? Bakit di siya sumama sa kampo ng mga Duterte? Now we know. Now we understand why. Diba? It will bring him to a higher position. Kaya sana, ipanawagan natin ito. Kasi itong maman to hindi nasangkot sa kahit anumang korupsyon. Ipanawagan po natin. Again, wala akong pakinabang dyan. Ang tagal na namin hindi nakikita niyan. Baka akala ninyo may motive. Wala po akong... As a matter of fact, hindi nga akong nanawagan dyan eh. Marami ho sa social media ngayon, tumingin kayo mga vlogger, marami ho ang nanawagan na siyang ilagay. Kasi nga, hindi rin naman maganda kung from the Duterte camp manggagaling. Di ba? Kailangan talaga ng independent lawyer, Senate President. At Cayetano is the right man. Yun lang. Sana ho panawagan natin. At sa mga sasama ho, sa mga rally, maging mapayapa ho tayo. Always. I understand the anger na nangyayari sa atin ngayon because of these corrupt politicians. Nakikita natin what is happening in Nepal, what happened in Indonesia. But it doesn't mean we have to copy them. Ako, I'm not in favor of any violence kasi mahirap po yan. Sa violence, madadamay kahit inosente. Ayoko ng ganun. Let us not put it in our hands. Sabi ko nga sa inyo sa buhay, lagi nyo natatandaan to, pag ikaw dumaan sa problema, dalawa lang yan. Your way or God's way. Your way to be violent, diba? To do illegal way. God's way is to protest peacefully and lawfully. Ano tayo? Kasi nasa Biblia naman po yun eh. Nasa Biblia naman po na tayo ay pwede magprotesta, pero may pagrespeto. Diba? And we can say na resign Marcos, hindi ko masama ho yun. Kung gusto nating pag-resignin, resign all the officials, walang problema yun. Like Romualdez,
Diba? Walang problema yun. Pero kung tayo ay mananakit na ng kapwa, malaking problema po yun. Huwag po natin sanang ilagay sa ating kamay ang batas.